talaga yung Fredrin nung back siya. Yeah. Ganon na ganon. Yeah, kakaiba ito ha. Tsaka ngayon, makikita natin yung adjustment pagdating sa playstyle. Pagpasok dito sa game number 2. Ito na yung matchup. Ito na ba ang bagong era ng MPL? Ito na ba yun? Onyx, 1 game away sa pagpigil sa AP Bren sa kanilang gustong mangyaring first round sweep. Lahat. 1 game away ang kailangan. Carry na ba ni Kelra ang sagot? Honestly, in this game, mas clear yung win condition for Onyx. It's to shut down the Harith. Once magawa nila yon, wala na silang kalaban dito sa side ng AP Bren kasi napakatagal pa talaga nung timing for the Masha pickup coming up from AP Bren. Na-mention mo, Midnight, usually dapat lamang ang Harit sa lane-to-lane matchup against Akari. Meaning, if ever man makabaliktad pa si Kelra dito, huge, again, a huge statement up against the world champion na si Super Marco. Kasi ang kinagandaan dito sa composition ng AP Bren, no, marami kang pangtanggal ng atensyon mula sa Harith. Maybe that's the reason why they pick up the Lapu. Kasi once na pumasok ka with the bravest fighter, CC immune ka from the Ruby. So less punishable XP laners yung pinili nila dito. But then again, the idea is super reliant ka sa existence ng Harith sa team fight. But if the Harith cannot fight pagdating ng mid-game, Onyx would just have a much better time compared to game number 1. Tsaka may mga workarounds din no, kapag merong carry versus Harith. Parang ginagawa, first item Athena Shield para hindi makompromiso. No? Para, sa RG. Yun yung nangyayari, di ba? Parang first item Athena Shield. Nakaka-bad trip nga yan eh. May nangyaring ganun eh. Dati, cooldown boots tapos Thunderbelt. Thunderbelt. Ngayon, cooldown boots sa Athena Shield. Rekta. Para maiwasan mo na yung mga synchro. Bad trip eh. Ang nakaka-bad bits kasi niyan sa Harit na yan, yung yung passive, hindi yung chrono, hindi yung synchro vision, yung passive na extra hit. Ay, oo. Yun yung nakaka-bad bits. Auto aim kasi yun eh. Yun nga eh. Oo. Pero ngayon, sino ang automatic dito? Andun yung heavy spin. Si King Kong inilalayo. Pinapupunta dun sa kanilang base. Kaya Roll ang out. bilis kasi, roll out lang yan eh. Oh. Nanakaw ba? Walang nanakaw. Wala. Pero kita mo pa rin ang plano ng Onyx. Nanakaw sana sila doon. This time tatapat pa ang AP Bren dito sa Turtle. Okay, pasok, Kyle. Okay, magsisimula ba dito ang AP Bren? Kaya lang kasi alam ni Jem na may plano dito. I like this. Oh my God! God! Dito yung Eternal Guard. Si Kyle TC masyadong malayo. Pulado si Kyle. At libreng turtle ito Wow! para sa Onyx Philippines. Wow! Sabay kuha pa ng penalty zone out. Kaya para na. kay Flap Easy. Classic lang. I-poke mo, bawasan mo, re-retry ko. Yeah. So this is the first time in 2 weeks na nakita natin na yung support hindi nag-clear sa XP lane. Kasi usually nakikita natin laging nagpapa-level 4 yung Roam tsaka Mage. That's why you see the support go to the XP lane. Pero this time around, alam nila meron silang back siya. Pwede nilang i-rush yung pag-take ng Turtle Pryo para habang nag-clear pa yung AP Bren ng XP lane, level 4 na yung Vexana, bago umabot si Kyle at si Flap dito sa may Turtle, nakapwesto na yung Vexana, pinupoke na nila yung heroes ng AP Bren para hindi sila makakontest ng Turtle. Tsaka expected din ng AP Bren na kapag merong back siya, malamang tatawid yan doon sa farm ng kalaban. Yun yung ginagawa usually ng isang back siya di ba? Pero ngayon may hatak. Nagagawin 2v1. Nakikipagsabayan lang sa Escalera dito pero si Super Prince at si King Kong ay nandun din lang sa paligid. Ay, grabe na, Retry ginamit na. Tatapos sa cycle si Ogwen ay lumalayo na habang ninonormal lamang dito ni King Kong. Makikipagsabayan si Ogwen, kumakalmot. Pero ang sakit nung Eternal Guard. Hinahan pa si Pew. Lalayo na rin si Kyle. Oh my goodness. Hinahabol dun sa base. Super Prince with the super moves. Look at this pressure from Onyx Philippines. Mukhang nagsayang sila ng spell doon, but essentially this is AP Bren not being able to help Super Marco. And again, yung pressure na nilalagay sa lane, hindi siya makatawid. And libre yung farm para kay Kelra. Mukha lang nagsayang pero hindi, kung titignan mo, hindi talaga sinayang kasi space ang nakuha ng Onyx Philippines. With that retribution, slow, sabay pokes mula kay Super Prince, hindi mo naman kailangan kumili. Kailangan mo lang, pabakin mo yung kalaban mo. Tsaka imagine if hindi din ginawa ng Onyx Philippines yun, pababa na yung AP Bren, tutulungan nila yung Harith na ma-pressure naman si Kelra. This is usually the time na makikita mo yung gold lane mag-a-attempt ng kill or ng tower push. And in this case, meron kang Zaman Force mula sa Harith, pwede yung patayin or at least force out yung flicker kay Kelra. Pero dahil nangyari na lahat yun, masaya lang, chill lang. Relax lang si Kelra dito sa gold lane. May bagong pinapakita ang Onyx Philippines.
dito sa MPL. Tingnan natin, turtle point! Sabi, wala daw relax. Oh! Tinamaan ng turtle card at inuna na nila si Blab TZ Heavy Spin. Kyle! Kaya na lang doon Oh, sa there is vicinity ng turtle. Pero makuha na ito ni Kyle. Sabi ng Onyx Philippines, sige, ilaban na natin to. Escalera! 4v1. Ogre ang inahabol. Escalera ay nandun din. Kuling ang gagamitin na ni Gem at magiging successful yun. Kelra! Kaya Kelra! 1v1. Kelra! Sino ba talaga ang gold standard purifier na gamit? Humabol pa si Kelra. Kaya lang may ipit na. Andito na si Kyle at si Super Prince ay nandun din sa paligid. Sapat ba? Hindi. Nadabugan. Nadabugan, dinaganan lang. Oh my goodness! Pero yung Kelra, Super Marco went one-on-one with the Great One. Tinatch yung Synchro Vision! Pina-phantom stepping in, phantom stepping out niya yung Synchro Vision. Lamang yung hard doon kung tumama yun eh. Kasi at least 600 damage yun. Pero dahil na-dodge. Na-dodge ni Kelra yung Synchro Vision ni Supamako? Oo. Yun ba yung nangyari? Ginamit niya yung flicker para ma-dodge yung kasi yung sabog, gitnang-gitna siya eh. Pag sinalubong mo yun, 600 to 700 damage yun eh. Ang ganda Kaya kay- lumamang siya sa trade. Ang gandang microhan mga kaibigan, pero Uy! pick off ata to. Pinagtulong-tulungan na, heavy spin. Maraming mga ultis na nagamit doon. Kaya lang sabi ni King Kong, hindi tayo papayag na walang bawi. Si Ogre na ang ating unahin. Nailapag na rin siya. Ichiboy! Marco! Ilatag yung Zaman Force. Super Marco dito, pasayaw-sayaw lang. Habang si Pew ay nasa paligid din. Oo. Kaya lang wala nga na magko-commit doon sa naging skirmish. This is also one thing na kailangan i-take note ng AP Bren, no? Onyx does have the capability of re-engaging kapag lumabas yung Zaman Force. Ang pwedeng gawin ng Onyx dito is mag-back lang or gamitin yung Eternal Guard para ibagsak na sa Harit tapos mag-disengage. And AP Bren, kung gusto mo ng teamfight talaga, kailangan controlled mo yung area na pinaglalabanan mo. Oo. Pero, you have to rely doon sa Zaman Force. Kasi Zaman Force ka eh. Kapag lahat ng mga composition na merong Zaman Force, dun lang kayo sa loob na yun. Oo. Laban kayo dun kasi kumbaga maglilin towards kayo dun sa magagawa ng Harit, lalo-lalo ni Super Marco. Then again, hindi pa rin ako makamove on dun sa 1v1 with the Great One. Kanina sa... Battle of the Century. Sa babae, Kari. Anime battle eh. Hindi kasi di ba si Kelra, favorite niya yung Harit. Kung naalala nyo. Uy, Kapisado niya. Kaya kabisado Ogen? niya. wait lang Ogre dito. Ahabol ba ang Onyx Philippines na ilapag na rin Eternal Guard? This is the third turtle na pinaglalabanan natin. Pero habang nangyayari pala yung ma-intim na skirmishes, ibumasag na rin. Okay. Sa iba. Dito yung diversion play. Super From Mario behind? nasa likuran. Si Kiko ang hinahabol nila pero sakto heavy spin. At makakakuha na ng Gem, turtle. Gem. Dito with a penalty Marco. zone. Sa Oh my likod, God! si Super Marco. Zaman Force in and out. Pero sino nga ba ang ma-out? Si Gem ang kanilang hinahabol dito and Blab TC. Sinasalo na rin damage. Super Marco with his second kill. AP Bren naman ngayon na nagbabakitang gilas. Nag-exhibition din. Lumaba, Kaltizi Oh! invade. Sabi niya, in-invade mo ako kanina 24/7. Ako naman. It's my time. It's my turn. May bawi ng ginagawa dito si Kyle TZ. Oy, konsila. Tuloy-tuloy ang action ha. Minions lang muna. Grabe yung ano. Grabe action Alam ha. mo yung ginawa ng EP Bren, ginamit yung diversion, tapos nagpakita silang lahat. Oo. So sabi ng Onyx, okay lang, relax lang, nandito sa harap lahat ng yan. Si Marco lang yung pinadala. Si Marco yung nag-flank. Usually XP lane ang nagpa-flank. Oo, yung may mga set. Oo, usually XP lane yung lilikod. Sabi nila, Marco, ikaw naman this time. Parang Ikaw ang si- likod. parang- Sakto kanina, masakit ang likod mo. Minasahe ka. Ayun Okay na. na. Yun Ganun nga. yung nangyari. Ay, parang sinandwich nila dun sa may likuran eh. Pero again, kailangan mag-move on dito ng Onyx Philippines. Nakikita natin yung potential ng lineup nila. Ganda rin ang mga setup ni Gem dito. But then again, may kabitinan pa sa damage. And yun yung kailangan punuan Oh. pagkalipas nitong 8-minute mark. Yeah, bitin pa sila sa damage this time around. Kaso ang problema nila, konting hintay pa nila, yes, matutuwa sila dahil lumataas yung DPS ni Kari. Pero again, yung existence ng Masha, tumataas din yung damage output dito ni Ogre. Naku po. Okay, Oy! diversion. Oy! Wow! Ang habol ba ay si Kelra. Gem, narito rin. Nagamit yung retribution. Heavy Pinaruni! spin. Pero sabi ni Escalera, wala nang aalis. Kaya lang ang bilis din talagang. Ay! Umisa po habang nandun na Purified. penalty zone. Piu ay hinahampas dito ni Gem. Nakakuha na sila ng isa. Ogwen! Sa likod! Ogwen with a kill. Hahabol ba dito ang Onyx Philippines? Kaya lang napakabilis ng Masha na to eh. Oh my G, 1 for 1. And that's a mid lane for a gold lane. 16 seconds pa si Kelra dito. So medyo bawas ang damage output ng Onyx just in case magkaroon ng Lord contest. 9 minutes in. Yeah, grabe din yung punish ng AP Bren doon. Alam ni Ogwen walang flicker si Kelra kanina dahil na-force yun ni Kyle TZ. And to be fair for him, no, kasi nag-attempt din lumapit si Kyle TZ kanina. And syempre dahil carry siya, yung
at wala na siyang Purify, hindi niya pwedeng i-risk na ma-heavy spin siya dahil pag naipit siya sa pader ay pwede siyang puntahan kagad ng AP Bren. But he has to worry about his position kasi kapag wala siyang flicker, hahabulin talaga siya ni Ogwen 24/7. Oh my glove! Nagamit yung Purifier. Escalera? Escalera! Sila yung nag-attempt pero nakabawi bigla. Ang Tama. AP Bren. Nakita si Ogwen doon. AP Bren ngayon ang babox out. I think that was a miscalculation from Escalera. Kulang sila dito nailapag na rin yung Eternal Guard. Inilalayo si Pew doon sa nagiging eksena. And yung Lord, tuloy-tuloy lamang na hinahampas dito ni Kyle. 15K. Dalawang Lord. Dalawang Lord ang nailapag. Oh my Sa glove! likod Flap. si Flap Easy. Pero si Ogen ay nasa likuran rin. Kaya lang makakalayo muna ang Onyx Philippines. Hinahawakan lang ni Kyle at ni Super Marco. Escalera Itong Lord is na back. ito. Escalera. Escalera ay Oh! down na! Pero tumagpa na ni Zone. Go na Heavy dito spin. Onyx Philippines. Heavy spin. Ilalayo ba Ay, nila? sakit Pero ang makakakuha na si Gem. Habang si Super Prince, naku po, sinampal dito ni Ogwen. 2 for 1, 2 for 1. Oh my goodness! Wow. This synergy from Onyx, sabi nila, okay guys, yung heavy spin, hinihintay nila yung Lord. So imbes na patayin natin yung Lord, setan natin sila. And with that call, Onyx ang makakakuha. Great explanation coming up from Midnight, pero yung synergy of Onyx, even though nawala yung isa nilang kampe, mas maganda pa rin yung naging pwesto nila. Ito yung yung matagal na natin tinatawag na Lord turn eh. Kung di mo kaya panalo yung Lord battle dahil nga may existing heavy spin mula sa AP Bren. And unfortunately for Onyx, wala din kasi yung mag-force ng heavy spin. Nasa base pa si Escalera. Sabi ni Jem, eto na lang. Tapos kamuntikan pa. Ah. Kamuntikan pa makahuli si Escalera. Kelra will destroy the tower. At mukhang malambot pa mga buto ng AP Bren dahil bagong masahe. Papanish to ng Onyx. Ito na yung Lord. At ang AP Bray naka-ready din para sa lubungin itong Lord na ito. And yung Red 3 ay ginamit na nga rin ni Kyle. Successful ang kanilang pagdepensa. That is just a level 1 Lord. Hindi pa ito yung Luminous. So ngayon may pagkakataon pa ang AP Bray na humabol. Pero sabi nila, okay, padala uli natin si Owen sa likod. Padala ng super weapon. Nagpadala. Behind. Oh no. Quiet lang muna, pati. Quiet. Lahat ng mga tao ay quiet lang muna! Ay! Natunugan! Di Escalera pero walang go-go doon sa nangyari. King Kong, sinong kanyang dadambahan? Kyle TC nakikipagtitigan lang dito kay Escalera. Habang papasok si Gem, available by penalty zone. And yung flicker, actually wala pang flicker para sa kanya. Pero magiging successful ba ang pagbasag dito? Grabe yung ginagawang depensa ng AP Bren. Kakaiba yung laban na to ha. Yung AP Bren ang ginagawa nila, mas ginagamit nila yung diversion para mag-iba ang laban. Pero kung ready kasi ang Onyx Philippines, ang dami nilang pang counter go. Yung EG Boy, ginagamit nila pang counter go. Yung penalty zone, ginagamit nila pang counter go. So every time mag-initiate yung AP Bren, nahaharangan, napipigilan. Yun nga, tsaka napo-force din nila yung Purify dito ni Super Marco Kasi ang daming pwedeng kumuha nun. Kaya lang may diversion play Remember, Gagawin. nilalaro ng Onyx itong Luyi na to. So alam nila mga pwedeng mangyari. Oo, sabi kasi ni Escalera, pag uluwi si Prince, dito niya ako pinapadala. Oo, dito ako lagi nun eh. Dito ako Pero lumalanding ganyan, ayan, dito ba? Nandito ba? Wala Chinecheck dito eh. Kinicheck niya lahat ng damo eh. Oo eh. Sabi niya, ano to, the floor is lava. Oo. Goods to. We safe, bro. We safe, Alam bro. mo yung ano, yung nag-check ka lagi ng ano, ng, ang tawag doon yung mga landmines. Oo. Parang, clear to clear to. Okay, we good ha. Safe zone, safe zone. Tsaka report kagad para sa Onyx Philippines. Oh, Kasi syempre, may mga pangalan ng mga bush na yan. may mga pangalan yan. And alam nila kasi again, nagawa na sa kanila ng 2 beses ng AP Bren. Yes, sir. And hindi na pwedeng maulit. Sabi nga nila, fool me once. Shame on Shame on you. But Full- pull me twice on my game plan. Shame on Shame on me. me. Yun na yan. Kasi alam nila saan pwede manggaling eh. So dapat si Pew, yung diversion niya, dapat medyo malayo na ata dapat sa mapa. Parang kabilang mapa dapat ata eh. Dapat yung nasa labas. Oo eh. Kasi hindi nila ma-psycho ang Onyx Philippines. Ayun, nakaabang si Super Marco at si Kyle. Lalabas si Kyle. Oy. Okay. Si Pakita. Escalera talaga bush duty. Bushman. Si Bushman. Bush duty siya. Tiwala lang, Bushman. Sabi niya, di ba, pagka-clear nung left push, sige, punta naman ako sa kanan At saka Okay, kasi good. may pantabas siya ng damo eh. Oo. Yung, di ba, syempre, tall grass. Oo. Hahatingin niya sa kalahati para makita niya. May grass cutter kasi siya eh. Escalera! Ayan na, Escalera. Okay, Scyther. Kaso dumaan ng second skill ng Luway, nawala yung seal. Okay. Bobersata nila dito. Ngayon, si Kyle TC ay narito rin. Si Gem, sumisilip-silip. 12K yung buhay ng Lord. Walang hahampas. Sabi ng Onyx dito. May okay, TP walang hahampas May TP sila. nakita Si Few ang kanila yung pinadala dito. At Oy, ngayon, nanakap! heavy spin na gagamitin na. 50-50 team. Oh! Pero si Super Prince, abako ng
Overlord na yun. Kello with a kill. Makikipagsabayan na dito ang AP Bren pero patakbo silang lumalaban. And King Kong sinasalo lang yung damage from AP Bren. Marco? And sabi Marco? dito, Super Marco, sige na, ilalaban ko na. Wala na akong iipitan pa. Kaya lang ang problema, ang Onyx Philippines. Grabe! Kompleto pa sila. 1v1. Super Prince versus Pew. Ang idol ng mga kids. Pero may psycho siya na ginagawa. Kaya lang nandun si Jem. That might be it. Mukhang tapos sa ata to. That Ito might na be ba it. ang end the ball para sa side ng Onyx Philippines. Super Prince with a super steal. Kaya yung Super Lord ay super march dito sa mid lane na to. Oh no, eto na nga ba yung super na inaanap ng Onyx Philippines? 5 Super seconds. team, hindi! Kami ang super family! Oh, Isa-isahin na natin ang AP Bren, si Flap TC ay tumatakbo Marco! na! Base knocking na Marco! ang Onyx Philippines! Pero nandito pa yung depensa ng Patay AP si Bren. Marco! Iisahin na rin nila at mamamatay si Marco! Wow! Okay na lang! And wipe out Super Family! Takes this series! This is the new age! Onyx Philippines! Nag-bolt in! 2-0! At doon natapos ang win streak ng AB Bren. Sila na ngayon ang may win streak. 6 matches. Wow! Winning streak. Welcome to the new black and yellow family in MPL Philippines. Ubos lahat ng doubters. Sino ang pinakamatingkad na dilaw? At pinatunayan dito